Classic na scooter o motor ba ang gamit mo? Pwes, itong Versus na to ang para sa'yo. Rook V152, Nomad Camino, Geely at Avistic. Sa video na to, samahan nyo akong pag-usapan at pagkumparahin itong mga entry-level, full-face, classic helmets na available dito sa Philippine market. Tara, pag-versusin na natin yan. Again, bago po tayo magsimula sa ating Versus series, lahat po ng helmet na ito ay available po dito sa Moon Cycle Moto Shop. Pwede po kayo mag-visit dito sa ating physical shop. Located po tayo sa San Pablo City, Laguna. At kung malalayo naman po ang inyong mga lugar, no problem. Available po ang mga helmets na ito sa ating mga online shops, sa ating TikTok shop, sa Shopee. Check nyo lang po yung link sa baba. Magandang araw, ako po si Jex at welcome po sa Moon Cycle at sa Versus series natin na ito kung saan tapatin natin itong mga classic full-face helmets na available ngayon sa Philippine market. At para mas mapasimple natin itong video na ito, magbigay tayo ng guidelines at categories na susundan natin. Nandiyan ang price, safety certifications, looks, specs and features, size and weight, then value and conclusion. So tara, simulan ng Versusan na yan. Yun, so una tayo sa price. Punta tayo dito sa Rook. Ang Rook V152 full face helmet ay nagkakahalaga po ng 4,500 pesos dito sa monocolor at 4,700 naman po sa mga graphic designs. Out of the box, meron po siyang kasamang extra lens at helmet bag. Nakakabit po ngayon kay Rook is yung kanyang smoke lens, and meron po siyang kasamang extra clear lens sa box. Sulit. Ito naman tayo dito sa Nomad Camino. Nagkakahalaga po ang Nomad Camino ng 4,000 to 4,200 pesos. Again, depende po sa kanyang design. And parehas po ng Rook V152, meron po siyang kasamang clear lens sa box. At dito naman sa ating Geely at Avistic, nagkakahalaga po siya ng 3,700 to 3,900. At syempre, meron din siyang kasamang extra lens sa box. Ang nakakabit sa kanya ngayon is yung kanyang clear lens at meron naman siyang kasamang smoke lens. So solid, halos pare-pares na naman yung value, proposition at mga inclusion sa box ng ating mga helmets. Depende na lang sa kanyang price. Kung pagbabasihan natin yung price, Geely at Avistic ang pinakamura at siya rin po yung pinakabago sa market, no? Nagkataon lang, nauna talaga po sa market ang Rook. And noong time na yon, wala pa rin masyadong mga classic full-face helmets sa entry level, no? Siya yung nauna sa market, medyo mataas-taas yung price na inalok niya noon. Pero marami pa rin pong gumagamit ng Rook helmet, no? Maganda rin kasi yung pagkakapasok niya nung time na yon. So sa halagang 4,500, makikita naman natin, sulit na rin talaga. At pumapagitna naman sa pricing ng ating Nomad Camino, sa halagang 4,000, then 3,700 si Geely at Avistic. Next, punta naman tayo sa safety features and certifications. Disclaimer lang po, bago po natin i-discuss yung mga certifications ng bawat helmet, ito po ay yung mga safety certification claims ng each manufacturer na ito. Unang-una, sa ating Rook, meron siyang ECE R22.05 certification. Again, ECE po is from Europe, but meron na pong latest na ECE R2206. Ang kay Rook po ngayon is 2205. Maganda pa rin naman po yun, hindi lang po talaga yung pinaka-latest ng ECE, but still, certified pa rin po siya under ECE, no? Goods na goods pa rin po yan. And syempre, lahat po ng helmets natin dito is either ICC certified or BPS certified. And isa pang unique para sa safety certification ng Rook is itong kanyang double D-ring na retention system. Yes po, ang ating Nomad Camino and ating Geely at Avistic is naka quick release. Ang ating naman pong Rook is naka double D-ring. Marami pong may gusto rin ng quick release. Safety naman po talaga din yan. Pero kung safety at safety lang po talaga ang hanap natin para sa mga retention at locking system, talagang double D-ring po talaga yung pinaka-safe sa lahat. Sa ating namang Nomad Camino, meron siyang DOT FMBS 218 certification. So from the US standard. And syempre po, meron po siyang ICC sticker din. Sa Geely at Avistic naman, as per Geely helmets, meron siyang DOT, FMBS din, and ECE R2205. Basically, meron siya ng DOT and ECE. But again, maalin man po sa tatlong ito, ang mahalaga po, meron po silang mga safety certifications na naipasa. At kung bibili at gagamit po tayo ng helmet, yan po ang mga una nating hahanapin. Bukod sa looks, bukod sa specs, sa features, sa price, dapat po meron tayong mga certifications from the manufacturers itself and from European and US countries. So the fact na meron pong ECE at DOT certifications po ito and additional na ICC and BPS stickers and certifications, goods na goods po itong tatlo na ito, no? Gamitin natin pang araw-araw. So next category natin, ito na siguro yung pinakamalaking factor kung bakit tayo bibili ng classic helmets. Ito ang looks.
So mapapansin natin, especially sa mga enthusiast ng mga classic at mga vintage na motor, lagi natin sasamahan ng forma rin yan kasama ng mga riding jackets natin, riding jerseys. Siyempre, sa helmets din natin, no? Mapapansin natin sa mga classic helmets at pagkakatulad sa mga helmets na ito compared sa mga modern helmets ngayon, no? Pabilog po yung kanilang mga shell design. Kung yung mga helmets ngayon, napakaraming mga aerodynamic cuts. Dito sa ating mga classic helmets, wala po siya halos. Mga cuts, no? Talagang isang bilog na construction lang siya, no? Pero mga ganun pa man, pogi kasi, di ba? And usually kasi, itong mga classic helmets natin na to, ginagamit lang natin sa mga classic scooters natin. So, hindi naman din ganun kabibilis yung mga patakbo natin. Kaya, kahit wala siya masyado ng mga aerodynamic cuts, goods na goods pa rin. Pogi pa din. Hindi pa rin masyado nakaka-apekto dun sa airflow ng helmet. Kung pagkabilog naman, ang pag-uusapan, talagang itong Rook ang pinakabilog sa ating tatlo, no? Mapansin natin, napaka-pogi ng design ng Rook helmets. Again, sa comparison na ito, no, si Rook yung pinakamatagal na sa Philippine market. So, naging popular din po talaga ang Rook helmet pagdating sa mga options ng mga classic scooters natin. Especially sa mga naka-Vespa, naka-Patio, naka-Kimco-like. Maganda talaga yung design ng Rook, saka timeless talaga siya, no? Si Rook din, in comparison dito sa ating tatlong helmet, siya ang pinakamay maliit na shell. At dahil maliit siya, mapapansin natin magaan siya. Mamaya di-discuss natin yung weight, tapos yung comfort niya, no? Pero kita talaga natin, medyo magaan yung Rook, eh. So, meron siyang mga air vents dito, na meron mga parang mga wire mesh sa loob na nagpapadagdag sa kaastigan ng itsura ng Rook helmet. Sa natin yung kanyang visor. Yan, isa pang karakteristik ng mga classic helmets, malalaki yung mga field of vision natin. So, mapapansin natin na lalaki ng visor ng mga classic helmets, di ba? Talagang medyo hindi masyadong ergonomic or hindi masyadong practical, kumbaga. Nagpo-focus talaga tayo sa looks, pero pogi talaga, di ba? And makikita naman natin yung paddings. Kaibahan din ng mga classic helmets. Usually, compared sa mga standard helmets is yung quality ng paddings or yung mga material na ginamit sa mga paddings natin. For example, dito rin sa ating Rook helmet, meron siyang mga faux leather dito sa may baba, and yung karamihan ng ginamit na paddings niya sa loob is meron parang gamosa-like na texture. And kulay brown, parang yung mga faded brown, kumbaga kulay leather. Kaya mukha talaga siyang vintage na vintage. Pogi itong Rook helmet talaga. Kung ang definition ng classic helmet ay bilog, Rook helmet yon. Punta naman tayo dito sa Nomad Camino. Mapapansin naman natin dito sa Nomad is, compared dito sa dalawa, may pagka-modern na rin siya, eh. Meaning, narito mapapansin mo pa rin yung classic elements niya. Again, bilugan siya. Wala kang makikitang cuts dito. Pero pagdating dito sa likod, meron ng mga cuts. Tulong din, again yan, for aerodynamics. And pag binuksan natin yung kanyang visor, napansin natin yung kay Rook, malaki. Yung parang field of vision dito. Itong kay Nomad Camino, hindi siya masyadong malaki. And parang standard size din yung kanyang visor compared kay Rook. Classic siya, kung sa classic, pero para siyang may touch of modernness na din. Modernness. Kamukha rin siyang parang helmet brand from Japan. Glamster na tinatawag, no, sa mga nakakaalam dyan. And usually, ang mga air vents din ng mga classic helmets is wala ng enclosure, no? Parang dito, bukas lang talaga siya. Prioritize talaga ng classic is yung airflow. Pero dito sa ating Nomad Camino, may enclosure pa rin yung mga air vents niya. Pero pogi, maganda. Unang kita ko dito sa Camino na tripan ko rin talaga to, eh. Marami na rin kasi mga motor ngayon na hindi naman talaga classic na classic, no? Modern classic na rin talaga. Kung yun man yung motor mo, kung yun man yung build mo, babagay ito. Para naman sa quality ng kanyang paddings, mapapansin natin, di ba? Nabanggit ko nga, basta paddings ng mga classic helmets, medyo iba yung texture, saka yung material na ginamit. Dito mapapansin natin, katulad ng sa Rook, medyo gamosa-like din. Meron siyang mga modern cotton dito sa loob, pero marami yung pagkagamosa niya. Ang maganda lang dito sa Nomad Camino, makapal yung paddings na ginamit. Kumpara dito sa Rook natin. Again, kahit pa medyo classic yung kanyang look, may pagka-modern pa rin talaga itong helmet na ito, no? Kaya sa mga naghahanap ng modern feels pa din sa kanilang classic helmets, Nomad Camino. Goods na goods. Tapos ang nagustuhan ko rin dito sa Nomad Camino is yung kanyang feels. Pag hawak mo siya, medyo solid din talaga, eh. Siguro nakakatulong din talaga yung pagka-modern niya, no? Again, at some point, kahit classic tong mga to, maghahanap ka pa rin ng practicality, especially sa price point na to. At kung ang naghahanap ka ng helmet mo, syempre pang forma, unang-una dahil classic nga. Pero magagamit mo pa rin pang araw-araw, di ba? So malaking advantage yung premium feels ng ating Nomad Camino and yung kanyang modern paddings. Nakakatulong to. Kahit pang araw-araw mo to gamitin, goods na goods to. So punta naman tayo sa pinakabagong player sa market ng classic helmet. Entry-level classic helmets. Itong ating Geely at Avistic. Ganda nitong cream color nila, oh. Yan. Ito medyo bilugan siya. Mapapansin mo talaga din yung classic at vintage styling. Pero more of oblong. Hindi siya kasing bilog kasi ng Rook. May pagka-oblong yung styling niya. Pero kita mo, classic pa din, no? Saka tayo masyadong specs and features.
So, para sa ating Rook helmet, meron siyang turboplastic or polycarbonate na shell material, luxurious premium leatherette pads, pinakita po natin yan kanina, no? Ang kanya pong visor is polycarbonate with anti-scratch treatment. Mapapansin lang natin sa mga classic helmets, wala siyang outlet, no? Meron siyang inlet ng mga hangin pero wala siyang nilalabasan. So, kaya medyo nininipisan nila yung paddings ng mga helmet dahil yung airflow niyan, pasok dito, dito na lang din lalabas sa mga leeg natin. Nabanggit ko nga, meron siyang free na clear lens, nakakabit sa kanya smoke lens, and ang pinakagusto kong feature nga ng Rook is yung kanyang double D-ring. Sa features niya talaga, dito sa tatlong to, siya lang ang naka-double D-ring. Gusto natin yan, goods yan. The more safer, the better. Dito naman tayo sa Nomad Camino. At sa mga hindi po nakakalam, Nomad po is a sister company or sister branch ng Spider Helmets. Kaya kung kalidad lang din naman ang pag-uusapan, mapapagkatiwalaan talaga natin itong Nomad dahil under siya sa family ng Spider Helmets. So ang Nomad, meron siyang ABS composite material, dual density EPS liner, kanyang visor syempre polycarbonate anti-scratch na rin. Meron din siya mga ventilations at pinagkaiba nga ng ventilations, again nabanggit ko nga kanina, meron siyang enclosure, nasasarat na bubuksan. Compare dito sa dalawa na walang takip. Ang kanyang retention system, locking system is quick release. Adjustable po yan na quick release locking system. And intercom ready na rin po itong ating Nomad Camino. Yan, mapapansin natin meron siyang abang dito pang intercom. Again, ito rin naman pong ating Rook and Geely Atavistic. Mga intercom ready na rin po itong mga ito, no? Kahit po classic siya, medyo modern na nga rin po talagang pagkakagawa sa kanila. Kaya goods na rin. Yung mga features ng mga modern helmets, nilagay na po ng mga manufacturers natin dito. At sa Geely Atavistic, specs and features, same, ABS composite shell, soft, breathable, and Gamosa-like na paddings, polycarbonate, anti-scratch na visor, ventilation, yung mga standard intakes, retention and locking system niya, meron siyang quick release, intercom ready na rin, nabanggit ko nga kanina, and meron siyang free na smoke lens. So nakakabit sa kanya ngayon is yung kanyang clear lens. Makapansin natin ang mga classic helmets natin, mga single visor po yan, no? Dahil nga, ang pagkakagawa sa mga classic helmets is single visor lang before. So, medyo modern days na nagawa yung mga dual visor technology, no? Kaya kung classic helmet, mag-shades na lang tayo para mas pogi. Or, maganda rito sa tatlong to, may mga kasama siyang smoke lens. So, palit-palit na lang. Punta naman tayo sa size and weight. Nabanggit ko nga po kanina, usually mga classic helmets, dahil nga classic siya, yung mga vintage helmets before, mabibigat po yung mga helmet na yon. Dahil wala pa pong mga modern materials na pwedeng gamitin before, kaya medyo mga bakal pa talaga. Mapansin natin dito sa Rook, yung pambukas at pampalit ng kanyang visor, hard plastic na rin naman yung ginamit. Before, bakal po yan, no? Kaya nakakatulong sa size and weight ng mga helmets natin ngayon is mas magaan na talaga. So dito sa Rook, as per Rook helmet, sa size XL po ito, meron siyang 1,350 plus minus 50 grams. So napakagaan, no? Sabi ko nga kanina, siya yung pinakamaliit na shell and siya rin yung pinakamagaan na shell dito sa comparison natin na to, no? So solid to. Kung gagamitin natin pang araw-araw, di talaga tayo mangangawit. Kung ilo-long ride natin, tapos hindi naman tayo ganun kabilis, chill ride lang tayo, goods na goods to, matagal tayo mangangawit. Downside lang talaga ng long ride natin dito is mamaya di-discuss natin sa comfort. So 1,350 grams. Napakagaan ng Rook helmet. Yon, sa Nomad Camino naman tayo. Meron siyang timbang na 1,450 grams plus minus 50. Mas mabigat siya ng kaunti sa Rook helmet pero 100 grams lang naman, di ba? Pero mapapansin natin may ramdam natin yung difference sa weight. Nakadagdag sigurado ng weight is yung kapal ng paddings niya. So medyo nag-compromise tayo ng konti sa weight kay Nomad Camino, pero maganda naman yung quality ng paddings. Usually naman kahit mababa yung total weight ng helmet, pag maganda naman yung fit tapos maganda yung paddings, nakakatulong din yon para medyo mas magaan yung feeling ng helmet sa mga ulo natin. Kasi nakadikit talaga yung paddings ng mga helmet sa mga pisngi natin. Hindi masyadong nakadiin sa ulo. Kahit pasabihin natin na mas mabigat by number itong Nomad Camino, maaring yung feels niya mas magaan pa rin, no? Malaking tulong talaga yung magandang quality ng paddings. Pagdating din sa comfort, mamaya pag-uusapan natin. Pero dito muna tayo sa weight ng Geely Atavistic. Meron siyang same 1,450 grams. Kahit pa pare-parehas at nagkakalapit yung weight numbers ng mga ito, no? Mapapansin natin iba yung pagka-feels ng mga helmet pagdating sa timbang. Nakadepende din yan sigurado sa shape. So itong ating Nomad, kahit same sila ng weight, nakadepende kasi yan sa distribution kung ano yung design ng helmet at kung ano yung dimensions ng helmet. Pero by numbers, 1,450 lang po ang size ng ating Geely Atavistic. So hindi masyado nagkakalayo. Pero kung weight at weight lang pag-uusapan, the lesser the weight, the better. Kung sa iba, yon, 1,350 po, Rook helmets po ang nagwagi. And after ng weight, diretso tayo sa comfort, yung pinag-uusapan nga natin kanina, no? Dahil nga mababa yung timbang ng ating Rook helmet, 1,350. Pagdating sa mga long
chill ride. Maganda to, matagal tayo mangangawit, no? Ang medyo disadvantage lang talaga natin dito sa ating Rook helmet, kaya rin siya gumaan actually dahil manipis yung kanyang padding. At dahil manipis yung kanyang paddings, aasahan natin yung airflow talagang dire-diretsong papasok dito sa atin, no? Makapansin natin, wala nga rin siyang guard dito, no? Tulad dito sa ating Nomad Camino. Yan. Classic helmet ang kanyang category na pinapasok, pero modern style. Si Rook helmet, talaga namang purist, classic naman talaga. Pero may mga ilang disadvantage yon, at doon na nga papasok yung comfort, diba? Unang-unang disadvantage niya sa comfort is yung airflow talaga. Pag nagbabakbaka na tayo sa ride, medyo bumibilis na yung ride, or kahit mabagal pero mahangin yung panahon, diba? Pasok na pasok yung hangin dito. Malakas-lakas ang wind noise dito sigurado. Tapos yung kanyang mga air vents, walang takip. Di lang natin alam kung napapasukan niya ng tubig pag naulan, no? So sa mga may-ari po ng Rook helmets, yung mga matagal na talagang nagamit, comment nga po kayo dyan sa baba kung ano yung mga na-experience nyo sa ulan pagdating sa Rook helmets, kung napapasok ba to ng ulan o hindi. Kasi wala siyang enclosure eh. Di tulad nitong sa ating Nomad Camino. At sa comfort nga, again, sabi ko nga fan ako talaga ng double D-ring at nasanay na ako sa double D-ring. Pero yung iba, hindi komportable sa paggamit ng double D-ring kasi mas matagal nga siyang i-set up, mas matagal din siyang tanggalin. Problema ko talaga sa double D-ring, pag nakapag-gloves na ako tapos di pa ako nakapag-helmet, patay. Tanggal gloves ulit para may kabit ulit itong double D-ring, no? Especially pag daily mo lang naman gagamitin yung helmet, di ba? Yung gusto talaga nung iba, naka-quick release na. Mas mabilis kasi siyang tanggalin, mas mabilis ikabit. Pero pagdating talaga sa daily use, kung araw-araw lang naman dyan, malaking advantage sa comfort yung mas mababang weight ng helmet. Dito naman po tayo sa comfort and feels ng Nomad Camino. Siya yung pinakamalaking shell dito. At sa weight, pareha sila ng Geely at Avistic, pero pansin natin medyo may bulkiness sa kanya eh. Pagdating sa ngawit, compared sa Rook na 1,350 grams, mas mauna tayong mangawit dito by the numbers, ha. Pero dahil nga nabanggit natin, medyo modern na yung pagkakagawa dito sa ating Nomad Camino, kung sakali man na mauna nga tayong mangawit dito, mas matagal naman tayong ma-stress ng wind noise dahil nga makapal yung paddings na binigay sa atin ng Nomad. And meron din siya nitong paddings dito kung tawagin, para yung hangin hindi lang basta papasok, talagang taklob na taklob yung hangin. Parang modern helmet na rin talaga siya sa looks and sa function and sa practicality. Yun yung kanyang air vents. Yun nga, pag umulan, pwede mong isara yan. Sigurado, hindi masyadong mapapasok or hindi mapapasok talaga ng ulan kasi meron siyang enclosure. Kaya pagdating sa comfort, yun yung feels din naman ng kanyang foam paddings, maganda. Para ka talaga niyayakap dito sa Nomad Camino, no? Kaya tingin ko pagdating sa comfort, maganda talaga ang comfort at feels pag ni-ride natin itong Nomad Camino natin. Nakakatulong din kasi talaga sa weight distribution yung makapal na paddings eh. Pag kasi ang paddings ay nakayakap sa mga pisngi natin, hindi masyado nagpupush pababa yung helmet. Walang masyadong weight from the top of the helmet kasi nakayakap at masikip yung paddings natin dito na mahirap nating makuha sa manipis na paddings ng Rook helmet. Pagdating sa comfort, goods na goods ang ating Nomad Camino. Dito naman sa aling Geely at Avistic, parang gitna siya ng dalawa eh, no? Yung foam niya, hindi kasing kapal ng sa Nomad Camino, pero hindi rin siya kasing nipis nung sa Rook helmet. Medyo may kapal siya ng konti. Kinaibahan lang ng Geely at Avistic sa Rook, yung nga, medyo pa-oblong siya. So, yung part dito, mas malawak, kaya yung hangin, dire-diretso papasok din dyan. Wala rin siyang chin guard dun sa tulad ng sa Nomad Camino. So, free-flowing talaga ang air dito sa ating mga classic helmets. Especially dito sa ating Rook at Geely at Avistic. Pero dahil 1,450 grams nga lang din naman siya, magaan din siya kahit siya ay classic helmet, magagamit pa rin natin to daily. Magagamit natin sa occasional long ride, occasional chill na long ride. Pero kung talagang malayuan at medyo magluloop tayo, magpipilipin loop, i-advise ko wag tong mga classic helmets ang gamitin natin. Okay naman, kaya siya. Kaya kung sa kaya. Magsasuffer lang talaga tayo sa comfort compared sa mga standard helmets na available sa market. Pero kung talagang gusto nyo ng classic helmet at kayo ay magtuturing, mag-adventure, riding, magluloop, para sa akin, kaya number 1 sa comfort, number 1 sa category na ito, ang Nomad Camino. Dahil sa kanya mga modern features, especially sa inner paddings at sa enclosement ng mga air inlets. Para naman sa mga additional features, again, pare-parehas naman na modern helmets ito mga ito, kahit classic look, intercom ready. Pansin lang natin, hindi siya pinlock ready. Dahil nga, usually mga classic helmets, airflow din talaga ang habol niyan. So, hindi talaga siya enclosed na enclosed. So, no need na masyado ng pinlock. Hindi na masyadong magpapag yung helmet natin. Dito, sa Rook helmet, yes, may wind noise, pero yung fogging hindi masyado. And again, design-wise, pipili ka na lang talaga kung alin dito sa tatlong to yung mapupusuan mo, no? So, punta na tayo sa value and conclusion. Sa price na 4,500 to
4,700. Ang Rook helmet ang may pinakamataas na presyo sa kumparo natin na to. Sa tatlong to, granted na siya talaga yung nauna sa market. And siya yung pinakaunang sumikat dito sa ating comparison. Ang Rook ang isa sa mga nagsimula dito sa Pilipinas ng budget, lightweight, classic, full face helmet. Kaya nung time of release ng Rook helmets, wala pa siya masyadong competitor, pinlace niya yung kanyang pricing at value doon sa 4,500 pesos. Pero mapapansin talaga natin na maganda yung quality at yung design talaga ng Rook helmets, no? Yung outer shell niya and yung kanyang inner paddings, premium din talaga yung pagkaka-feels. Actually, yung pagkagamosa niya, parang kay Rook yung pinakamaganda compared dito. So, gamosa texture yung lahat ng dito, pero yung kanya yung parang talagang medyo maganda yung pagkaka-feels. Doon papasok yung value niya na mas mataas compared dito sa dalawa. Magaan din ang helmet, 1,350 na banggit natin siya yung pinakamagaan at pinakamaliit na shell size dito. Kaya sa mga average size Pinoy at Pinay na kababayan natin dyan, kadalasan Rook ang pinipili nila kasi maganda yung sizing tsaka yung itsura niya para sa mga maliliit na tao. And lastly is magaganda talaga yung nilalabas na designs and graphic options ng Rook helmets. Mapapansin natin dito, Rook helmet din po yan, 4,700 naman doon, additional 200 pesos lang, makakapili ka na ng design language, vintage design language na gusto mo. Kaya sa overall looks at itsura ng pagka-classic, Rook talaga yung number 1 para sa akin dito sa tatlong to. Para naman sa ating Nomad Camino, sa starting price na 4,000 pesos, siya ang pumapagitna sa pricing dito sa Rook helmet, sa Nomad at sa Geely Atavistic. Pero para sa akin, siya yung pinakamagandang feels. Pag hawak mo siya, iba yung premiumness niya. Siguro dahil nga meron na siyang touch of modern styling, no? Hindi siya ganun ka-classic talaga compared sa Rook at Atavistic. Pero meron siyang mga modern features na kung one helmet lang yung kailangan mo or gagamitin mo, mga araw-araw mo, ipampoporma mo, pang long ride mo, yun doon papasok yung value proposition ng Nomad Camino. Pogi siya kung sa pogi, pero magagamit mo pa rin siya as a standard and modern helmet. Yes, mapapansin natin, siya yung parang may pinakamabigat na shell dito. Pero dahil nga makapal yung kanyang foam, makakatulong yan sa comfort, sa katagalan ng ride. Meron na rin siya mga modern features, same ng tatlong to, na intercom ready. So malalagyan mo na rin siya ng intercom dito. Kaya for value, isa tong Camino sa nangunguna talaga sa kumpara na to. No? Hindi pinakamaganda, hindi pinakamura, pero pinakasulit. Para naman sa pinakabagong classic helmet sa market, ang ating Geely Atavistic sa halagang 3,700 para sa monocolors and 3,900 para sa mga graphic options. Siya yung pinakamura dito sa tatlong to. Pero hindi naman nalalayo yung presyo ng Nomad Camino sa kanya. Add ka around 300 pesos for Camino and around 700 pesos naman para sa Rook. Iba rin ang styling na offer ng ating Geely Atavistic. Medyo mas bilog siya pero medyo mas paoblong. Meron siyang konting cuts dito, makapansin natin. Pero pagdating sa feels, yes, premium siya. Premium leather siya, no? At yung kanyang material, same lang din naman. ABS composite ang mga ginamit natin dito. Pagdating sa feels, hindi siya ganun kasing ganda pag hawak mo siya. Pag kukumpara dito sa dalawang to, no? Okay siya, solid siya, maganda siyang hawakan. Pero dahil meron tayong comparison sa harap natin, gusto ko pa rin yung feels ng Nomad Camino. Second is Rook, then third is itong ating Geely Atavistic. Pero kung titingnan mo siya at i-evaluate mo siya alone, solid tong Geely Atavistic. And mura pa, di ba? Kung naghahanap ka ng solid option for a classic helmet bago sa market, maganda yung paddings at gagamitin mong pamorma at pang daily at pang partner sa yung mga classic scooters, solid option talaga tong Geely Atavistic. Kaya kung alin man ang mapili nyo sa mga helmet na to, pang araw-araw, pang long ride o pang labas-labas lang, pamorma sa mga coffee shop rides natin dyan, siguradong sulit na sulit ang purchase nyo dito mga idol. Available po yan lahat dito sa Mooncycle Moto Shop. Located po tayo sa San Pablo City, Laguna. Follow and message lang po kayo sa ating Facebook page. Again, maraming salamat po sa pagsama. Please, pa-like and share naman po ng video na to, no? At kung hindi ka pa naka-follow, please, pa-click naman ang subscribe button dyan sa baba para mas makagawa pa tayo ng mga gantong content katulad ng Versus series na to. At kung gusto mo namang mapanood ng Versus ng HJC, KYT at LS2, click mo lang tong video na to. Yan, oh.